It's your turn for your second presentation. Okay. So, sa rebuttal muna tayo, no? Makikita natin doon sa mga sagot ni Shelby, no? Nagkontra siya doon sa ikalawang tanong ko kanina at sa ikaapat na tanong. Bakit? So, doon sa tanong ko sa kanya kanina, kung yung mga bansa ba na tinutukoy doon, sinasabi niya doon, hindi yun tao. Sa verse 3. Hindi tao ang tinutukoy doon. Pero nung tinanong natin kanina, na yun bang mga bansa doon ay tao, nag-yes na siya. At hindi na siya tutol. Na yun mga bansa na binabanggit diyan sa verse 3. Revelation verse 20 verse 3. Yan ay mga tao na hindi maililigaw. Papaano sasabihin ngayon ni Shelby na yung mga tao na yun hindi nabubuhay. Hindi nga sila maililigaw. Hindi talaga sila maililigaw. Bakit? Nakakulong si Satanas eh. Paano sila maililigaw? 'Di ba? Andun sila, nabubuhay sila doon. Pero hindi sila maililigaw. Hindi sinabi na walang tao. Walang ganon. Okay, ituloy natin yung sagot doon sa tanong ko kanina, no? Sa loob ng 1,000 taon, bubuhayin ang mga ano ba 'yun? Sa number 2, ayan. Anong mga katibayan sa Biblia ayan na nagpapakita na may tao dito sa lupa sa loob ng 1,000 taon. Ayan, tinututulan niya kanina pa yung translation na na babasahin ko. Hindi sa amin tong translation. Wala kaming ganitong translation. Okay, basahin natin. Sa NCV, pwede nyo tignan, NCV, sabi doon, then he threw him into the bottomless pit, closed it and locked it over him. The angel did this so he could not trick the people of the earth. Sabi diyan, people of the earth anymore until the 1,000 years were ended. After 1,000 years must be set free for a short time. Maliwanag. Hindi maililigaw ang tao. Sabi diyan, sa lupa. Tao sa lupa. Sa loob ng 1,000 taon. Ano bang topic natin? Tao sa lupa sa loob ng 1,000 taon. Kung may tao ba sa loob ng 1,000 taon dito sa lupa? Meron eh. Ang liwanag. NCV, anong mga Bible translation to? NCV, Tyndale Bible, Coverdale Bible, BB, GB. Marami pa yang iba. Marami pang translation diyan. Na 'yun ang ginamit. Diba? Ngayon tinututulan niya na yan, walang nakasulat diyan na tao. Sa verse 3. Tao nga eh. People of the earth, sabi diyan. Hindi maililigaw ni Satanas kasi nga nakakulong siya eh. Ayan. Basahin natin yung sa 4. Ano bang sinasabi sa verse 4? At nakakita ako ng trono at ang mga nakaupo sa mga iyon ay binigyan ng otoridad na humatol. Oo, nakita ko ang dugo ng mga pinatay dahil sa pagpapatutuon nila tungkol kay Jesus at sa pagsalita tungkol sa Diyos. Ang mga hindi sumamba sa mabangis na hayop o sa estatwa nito at hindi tumanggap ng marka sa noo at kamay nila at nabuhay sila at nagharing kasama ng Kristo sa loob ng 1,000 taon. Dito sa verse 4, binabanggit na yung mga kasama sa unang pagkabuhay muli, maghahari sila within 1,000 years. Ibig sabihin, habang naghahari si Kristo, kasama ang mga kasama niya bilang hari, sa verse 3, hindi maililigaw ang mga tao. Dahil sa panahon na yan, na naghahari si Kristo at mga kasama niya, si Satanas naman nakakulong. Love song? Ayan. Sorry. Kinausap kasi ako ng anak ko. Ayan. Kaya maliwanag na ang mga tao dito sa lupa
merong tao dito sa lupa sa loob ng 1,000 taon na hindi maililigaw ni Satanas. O, anong gagawin ng mga tao na mag-stay dito sa lupa sa loob ng 1,000 taon? O, sinasagot tayo dyan ng Isaiah 26:9. O, ito na yung binabanggit natin kanina. O, sa 9 sabi, sa gabi ay nananabik sa inyo ang buo kong pagkatao. Hinahanap-hanap ko ang puso ko. Dahil kapag hinahatulan mo ang lupa, ang mga nakatira sa lupain ay natututo ng katwiran. Tamo? Natututo ng katwiran ang mga nakatira sa lupain. Sa paghatol na ito ng Diyos, ang mga tao ay tuturuan ng katwiran ng Diyos kasama na kayo diyan, ang mga INC. Once nakilalanin ninyo ang aral na yan. Once nakilalanin ninyo si Jehovah, kasama kayo natuturuan diyan. Yan. Hindi yung mga hindi natuto ng katwiran. Tuturuan yan doon upang matuto ng katwiran ng Diyos. Ibig sabihin, bibigyan sila ng pagkakataon na matuto tungkol kay Jehovah. At kung magkagayon, matutupad na yung binabanggit ng awit 37:11 at 29 na magkakaroon ng lubos na kapayapaan at ang lupa ay mapupuno ng kaalaman tungkol kay Jehovah. Sa Isaiah 11:9, mapupuno ng kaalaman tungkol kay Jehovah. Hindi pa ito natutupad. In the future pa ito. Kasi, sabi doon, magkakaroon ng lubos na kapayapaan sa lupa. Kapayapaan. Okay, meron ba kapayapaan ngayon dito? Hindi. Doon ito sa loob ng 1,000 taon. Dito yan sa lupa. Hindi sa langit. Doon, dito yan. Sa loob ng 1,000 taon, tuturuan. Yan. Sabi pa doon sa 9, sa Isaiah 11:9 sabi, hindi sila mananakit o maninira sa aking buong banal na bundok dahil ang lupa ay tiyak na mapupuno ng kaalaman tungkol kay Jehovah gaya ng tubig na tumatakip sa dagat. Ayun. So mapupuno ng kaalaman. Kaya kung babaguhin ninyo, kikilalanin ninyo ang itinuturo na yan ng Biblia, maaaring mapasama kayo dyan sa mga tuturuan na yan. Tuturuan ng katwiran tungkol sa Diyos. Yan. Kaya nga binibigyan niya ng binibigyan ng yung paghatol na yan, hindi yan yung paghatol na kung saan, tulad ng paniniwala ng karamihan, na yan ay ibubulid sa impyerno. Hindi ganon. Yung paghatol na binabanggit dyan, binibigyan niya ng kahulugan ng topical lexicon na rendering a legal verdict o pagbibigay ng legal na hatol. Legal na hatol. At yung ikalawa dyan, making a moral evaluation o paggawa ng isang pagsusuri. Yun yung binabanggit ko kanina. I-evaluate sila. Kaya nga yung judge dyan sa Revelation 20:12-13 tsaka yung sa 1, yan yun. At binibigyan pa ito ng kahulugan na exercising spiritual discernment o pagsasanay sa espiritual na pangunawa. Diyan sasanayin lahat sa loob ng 1,000 taon ang mga makakaligtas sa malaking kapighatian na darating. Tuturuan sila doon. Maging yung mga bubuhaying muli na di matuwid. Doon yan tuturuan. So, kaya kung tatanggapin ninyo o halos lahat dito na nakikinig, kung tatanggapin ninyo ang mga katotohanan na yan sa Biblia, mabibigyan kayo ng pagkakataon na maturuan ng katwiran sa loob ng 1,000 taon na yan. Na kung saan may tao, yung mga tao na mabubuhay sa lupa sa loob ng 1,000 taon na yan, tuturuan ng katwiran yan. Matututo yan tungkol kay Jehovah. Kaya wala namang nai-present si Shelby na walang tao. Wala siyang nabasa
na walang tao dito sa lupa. Maliwanag ang binabanggit ng mga teksto na binanggit ko. Awit 37:9-11 at 29, Mateo 5:5, Isaiah 11:9. Time na po, time na po. Okay, thank you. Okay, time's up. Let's go! I think, kamustahin muna natin ang ating mga viewers na mainit-init na cross-examination na magaganap sa pagitan ni Shelby at ni Love Song. Sige, dumako na tayo sa cross-examination! Let's go! Ready na ba? Okay na ba, modulator? Okay, ang pangalawa sa unang tanong natin, love song. Handa ka na bang ulit na matanong ng may dala ng tunay na aral? Yes or no? No, pero handa nang matanong. Okay. So, sunod na tanong. Dito sa awit pa rin tayo sa awit. Yung 37 verse 9 mo. Yung mangagmamana sila ng lupain. Ang tanong ko sa'yo, yung mamanahin nilang lupain na yan, saan yung lupain na yan? Itong earth na ito, yung earth na ito, o sa langit? Maliwanag, earth ang binabanggit yan kung babasahin natin yan sa Hebrew at saka sa Greek maging sa English. Yang lupain na yan, earth ang tinutukoy dyan. Wala namang ibang earth. Wala ring earth sa langit. Ang earth, Okay. itong tinitirahan natin. Next question. Please. Walang for clarification, sabi mo, wala namang ibang earth, right? Kundi itong earth na to. Yes. Na kung saan, dito nabubuhay ang mga tao. Wala namang kung may mababasa ka pang ibang earth na may ibang tao din na nabubuhay, ewan ko na lang. Baka alien. Okay, next question. Next question. Punta tayo sa next question natin. Dito sa Hebrews. Kasi pwede na ako magtanong ng related sa topic regardless nag-present ka or hindi, di ba? Dito sa Hebrews 11, verse 16. Sinabi mo kasi yung mamanahin nilang lupa, itong earth na ito. Di ba? Ngayon, ang tanong ko, batay sa pagtuturo ng mga apostol, yung mamanahin nilang magaling na lupain, saan yun? Letter A, sabi dyan, ngunit ngayon ay nagnanasa sila ng lalong magaling na lupain sa makatwid bagay blank. Letter A, sa langit. Letter B, earth. Hindi ko naintindihan yung tanong. Ulit ang tanong. Ang sagot Pakiulit. mo kanina, yung mamanahin nilang lupain, earth yon. Pero eto, tinanong natin ng mga apostol, yung mamanahin nilang lupain or yung magaling na lupain, sa makatwid bagay, saan daw yung lupain na yon? Letter A, sa langit, o letter B, sa earth? Okay. Yung binabanggit dyan sa langit. Sa langit. Pero, Ah. ayan, yung lupain na binabanggit dyan, hindi yan earth. Okay, magbasa ka sa akin na yung lupain dyan, earth ang ginamit. Magbasa ka na yung lupain dyan o yung lupa na binabanggit sa awit 37, 9-11 na mamanahin, basahin mo na yan ay pareho. Earth Next ng question. Hebreo. Next. Okay, Next next question. Sabi mo kanina, wala nang ibang earth, right? Kundi yung lupa lang na binabanggit sa awit 37:9. Tama? Yes, sure ako dyan. Bakit? Kasi dahil doon sa awit 37, 9-11 at 29, itong earth ang tinutukoy dyan. Pero yung sa Hebreo 11:16, hindi yan earth. Hindi yan earth. Yan. Sure ako dyan. Okay, Okay, next question. next. Next question. Revelation 21 verse 1. Then I saw a new heaven and new earth. For the first heaven and the first earth had passed away. Tanong. Meron bang panibagong earth or new earth
o isa lang ang Earth? Oh, isa lang ang Earth. Ay, isa lang. Yung Earth na tinutukoy dyan na New Earth, yan ay New Government of People. Oh, hindi yan tumutukoy sa literal na Earth, itong Earth na to. Oh, kung mapupunta ka diyan sa kung sa langit ba mapupunta yung ano, iba na kasi yan. Eh. Okay, next question. Next question. Dito na tayo sa mismong main topic naman tayo. Maalala yung listener dyan. Dito naman tayo sa main topic. Dito sa Sepanayas. Oh, puntahan na muna natin ang Sepanayas. Pagdating dito sa sa bagong dito mo sa loob ng 1,000 taon, meron ba kayong mga hayop diyan at mga ibon o isda dito sa lupa? Yes or no? Yes, binabanggit yan ng Isaiah 11, 4 to 11, kung hindi ako nagkakamali, na kung saan maging ang mga hayop, magiging mga maaamo, magiging mapayapa. Ayan, so binabanggit mismo yan ng teksto. Next question, please. Okay, next question. Dito sa inyong salin ng Sepanayas 1. Yan, Sepanayas 1, lalakihan lang natin ha. Para ang sabi diyan sa Sepanayas 1 talatang 2, walang pagsalang papawiin ko lahat, ayan no, lahat ng bagay mula sa ibabaw ng lupa. Sabi ng Panginoon, papawiin ko ang makalupang tao at ang hayop. Papawiin ko ang lumilipad na nilalang sa langit at ang mga isda sa dagat. Tanong, tanggap mo ba na papawiin ng Diyos niyong si Jehovah lahat ng tao, lahat ng ibon, lahat ng isda sa dagat? Tanggap o hindi tanggap? Okay, tanggap ko yung nakasulat Ayun. na yan. Bakit? Oh, pero may exemption. Hindi ibig sabihin na pag sinabing lahat ay lahat. Ibig sabihin walang tao makakaligtas din. 'Di ba? Kung lahat ng tao diyan ipapawiin, maging kayo na Time. Next nagki-claim. question. Sabi Wala mo, Next may exempted. May exempted. O ngayon, dito punta pa rin natin yung salin ninyo. Dito sa 118 naman, kasi nandun tayo sa 1, 2, and 3 kanina. Ang sabi dito, kahit ang kanilang pilak o ang kanilang gintuman ay hindi makapagliligtas sa kanila sa araw ng poot ni Jehovah, kundi sa pamamagitan ng kanyang sigasig ay lalamunin ang baong lupa, sapagkat magsasagawa siya ng paglipol, isa nga na kahila-hilakbot sa lahat ng tumatahan sa lupa. Tanong, may exemption ba na binanggit sa salin ninyo na lahat ng tumatahan sa lupa? Meron o wala? Meron yan. Kasi hindi meron ba? lahat, dahil hindi lahat ng binabanggit dyan sa salin na lahat, ibig sabihin wala nang matitira. Di ba? May maliligtas eh. Kahit kayo naniniwala dyan. Next question, please. Next question. Tama ba na apoy ang pagpawi ng Diyos sa mga naninirahan dito sa lupa? Tama ba? Mali kung dyan sa teksto na yan. Bakit? Mali. Ang binabanggit dyan, apoy ng paninibugho, ibig sabihin nag-aapoy na galit. Hindi literal na apoy. O kahit ako sabihin ko sa'yo, nag-aapoy ako sa galit sa'yo, Shelby. Next question, please. May binanggit bang paninibugho dito sa 18? Meron o wala? Basahin mo ulit. Meron. Apoy ng Oh. Ay ano, Hindi ko kundi mabasa, sa hindi ko mabasa. pamamagitan ng apoy ng kanyang sigasig ay lalamunin ang buong lupa. May paninibugho bang binanggit? Meron o wala? Dyan sa salin na yan, wala. Sigasig Wala. dyan sa salin na yan. Wala. Pero sa ibang salin, paninibugho ang binabanggit yan. Sigasig, apoy ng sigasig. Next question, please. Sa makatwid, susunugin sa pamamagitan ng apoy
ng kanyang sigasig lahat ng tumatahan sa lupa. Tama, di ba? Tama. Ayun. Pero hindi literal na apoy. Apoy ng kanyang sigasig. Kasi nga, sabi ko sa iyo, ako nag-aapoy ako sa sigasig sa iyo, Shelby. Next question, please. Tama rin ba na sa 14, yan din ang dakilang araw ni Jehova o yung tinatawag din na araw ng paghuhukom. Tama, di ba? Yes, dahil binabanggit diyan kasi sa teksto na yan, yung galit, nag-aapoy na galit ni Jehovah. O, sa ibang salin, galit naman ang binanggit dyan. Sa ibang salin, paninibugho. At dyan, sa binabasa mo na yan, nag-aapoy na sigasig. Ayan. O, so, yan, At yan lang sunod na naman ang tanong, ano dyan. O, next tama rin question. ba, Tama rin ba, love song, na yung dakilang araw ni Jehova, kasama dyan ang 1,000 taon? Or before ng 1,000 years yan. Tama? Tama. Yung dakilang Ayun. araw na yan ng Diyos, yung dakilang araw na yan ng Diyos, before 1,000 years, after 1,000 years. Ayan. Sa makatwid, before ng 1,000 years, lahat ng tumatahan sa lupa, susunugin sa pamamagitan ng apoy ng kanyang sigasig. Tama? Tama, Tama, di ba? pero hindi Ayun. lahat. Hindi lahat kasi nga maliligtas sa mga JW diyan. Hindi ibig sabihin na pag sinabing lahat, lahat na wala nang exempted. May exempted kayo nga maliligtas din claim nyo, di ba? Next question. Time na po. Time na. Question. Ay, thinking, Time wala na na. akong time. Time na! Wow! Grabe ang ating digmaan dito. Palakpakan muna natin ang dalawa nating mahigiting na, no? Tanungin natin muna ang ating mga viewers batay sa inyong nararamdaman. Pulsuhan natin ang naging first, ang kanilang mga cross-examination. Kanino kayo? Press 1 kung kay Shelby. Press 2 kung kay Labsong. Sige! Okay, dumako na tayo sa presentation ni Shelby. And maraming salamat muli po. Bago natin ituloy yung ating bago natin i-rebut yung mga question and answer natin, bayaan nyo muna tapusin namin muli yung slide na ginawa namin kanina na presentation. Nabitin lang tayo sa oras. So binanggit kanina doon sa Zephanias 1:14 talatan 18 na inamin din ni Labsong na ang mga hayop, ang mga ibon, ang mga isda at ang mga tao papawiin. Ano yung gagamitin na pagpawi ng Diyos batay sa aral ni Jehovah nila? Sa pamamagitan ng pagsupok sa apoy ng kanyang paninibugho. Ayan. Ano yung gagamitin na kasangkapan or tool? Apoy. Lahat ba? Inamin ba ni Labsong yun? Lahat ba? Batay sa salin nila? Nilang lahat na nagsisitahan sa lupain. Ngayon, so, maliwanag dito, umamin na. Di ba? Umamin na siya na sa araw ng paghuhukom at before 1,000 years na binabanggit niya, masusunog itong lupa na sasabihin niyang old earth. Sunog tostado. Walang natirang hayop. Walang natirang tao. Wala ring natirang isda at mga ibon. Ngayon, dako ulit tayo sa sunod na tanong. Kasama ba yung hayop? Ayan, binanggit na kanina, no? Kasama ba yung hayop? Ang sabi dyan sa talata, lubos na lilipulin lahat na sa ibabaw na lupa. Sabi ng Panginoon, yung tao, hayop, ibon, at saka, mali yata yung, mali yung salin, typo. Ibon at SDE. Mali yata ako. Ayan. Isda pala yung nakasulat. Ayan. Sunod na tanong natin, yung panghuli, ano ang sasapitin ng tao, no, na hindi sumunod sa Diyos kagaya ng ginagawa ni Labsong ngayon at ng mga JW na ayaw nila sundin yung nakasulat. Ipinipilit nila yung mga maling unawa nila na hindi naman nasusulat. Ano mangyayari kay Labsong? Ayaw nating mangyari sa inyong lahat to. Kaya atin nating pag-aralan alin o ano ang sasapitin ng mga taong kagaya ng JW o kagaya ni Labsong na hindi sumunod sa Diyos, hindi tumalima sa nasusulat o sa Ebanghelyo ni Kristo. Ito sabi ng talata
Ikalawang Tesalonica 1:18 na maghihiganti sa hindi nagsisikilala sa Diyos at sa kanila na hindi nagsisitalima sa ebanghelyo ng ating Panginoong Hesus, na siyang tatanggap ng kaparusahan na walang hanggan, kapahamakang mula sa harap ng Panginoon at mula sa kalwalhatian ng kanyang kapangyarihan. Pagkaparirito siya upang luwalhatiin sa kanyang mga banal at upang siya'y maging kahanga-hanga sa lahat ng mga nagsisisampalataya sa araw na yaon, sapagkat ang aming patotoo sa inyo ay pinaniwalaan. Ano po yung binabanggit sa talata? Napansin ninyo mga 113 million viewers natin na maghihiganti ang Panginoon Diyos sa mga hindi kumikilala sa Kanya at hindi tumatalima sa ebanghelyo o banal na kasulatan. Kailan? Ang sabi sa talatang Gis ay pagkapaparito siya upang luwalhatiin sa kanyang mga banal. At binanggit din sa mga talatang 9 na tatanggapan niya sila ng kaparusahang walang hanggan. Yan ang sinasabi ng ibang talata na kung tawagin ay dagat-dagatang apoy o parusang walang hanggan. Kaya sa mga 113 viewers natin, huwag tayong maniwala sa mga aral ng JW na may tinatawag na, hindi lang niya na-discuss yung mga phases of salvation, may second chance, di ba? Kayong mga INC, tuturuan namin kayo May second chance, di ba? Kuno, pasaway, hypothetically, pasaway kami ngayon. Pagdating ng araw ng 1,000 years daw, tuturuan pa kami. May second chance. Wala nga wala tayong nabase. Ano pa? Wag dahil walang ganon. Ngayon tayo na tinuturuan na ngayon at buhay pa at pagbaba ng Panginoong Hesukristo ay araw na yan ng kaligtasan at araw ng kaligtasan para sa mga maliligtas at araw din ng kaparusahan para sa mga hindi naniniwala at hindi sumusunod sa ebanghelyo. Ngayon, ito pa ang sunod nating iribat sa kanya. Yung mga binanggit niya kanina na yung lupain sa Amos 3, ano yan? 3:9, di ba? Pakita uli natin yung Amos. Sabi niya dito sa Amos 37, yung mamanahin, mga mamana sila ng lupain. Saan daw yung mamanahing lupain? Ay, hindi tayo yung mag-iimbento kagaya ng sagot ni Love Song. Ay, old earth yan. Invention mo yun, Love Song. Pero ako, tatanungin ko Biblia, tatanungin ko ang mga apostol, tatanungin ko si Kristo, ano ang ituturo nilang mamanahin na magaling na lupain? Ang sabi sa talata, masunurin ako sa makatwid bagay ang sa langit. Langit ang binanggit. Hindi man old earth, wala sinabing lumang lupain, di ba? Wala noon. Ngayon, puntahan naman natin yung binanggit pa niya kanina na salin daw ng ano yan? Yung, what do you call that? Yung Revelation 20. Yan, ito, para maging transparent lang tayo sa binanggit niya, I think NCV. Sabi dito, then he threw him into the bottomless pit, closed it, and locked it over him. The angel did it so he could not trick the people of the earth anymore until the 1,000 years were ended. After 1,000 years, he must be set free for a short time. So nagko-conclude siya na merong nabubuhay dito sa lupa na hindi lang magalaw ni Diablo o Satanas. Pero ang point niya, meron daw nabubuhay na people of the earth. Kung pagbabatayan natin yung talatang yan, lumalabas kuno na meron nga nabubuhay. Pero puntahan natin yung salin nila. Siyempre, kailangan maging transparent tayo. Kung pupuntahan natin yung salin nila, wala naman binanggit doon sa 3 na tao yun at nabubuhay. Take note yung pinag-uusapan natin, nabubuhay. Yan ang nasa topic. Hindi pinag-uusapan kung may binanggit bang tao sa loob ng 1,000 taon. Hindi yan ang topic. Ang topic natin kung meron bang nabubuhay. Kaya yung binabanggit ng mga bansa dito at yung binabanggit mo na people of the earth, nabubuhay ba? Are they living inside or in the
sa loob ng 1,000 taon? Walang ganon. Bakit? Kasi sa salin mismo nila na nahahayag na dito sa salin nila, may babanggitin eh. Anong binanggit? Sa ano? At nabuhay sila nagharing kasama sa loob ng 1,000 taon. Kailan yun? Ang iba sa mga patay, hindi nabuhay hanggang sa matapos ang 1,000 taon. Sa makatwid, meron ng binuhay before 1,000 years at meron ding bubuhayin after 1,000 years. Yun yung binabanggit niya kanina, yung 1:5, 27 at 28 or 29. Yung mga unang binuhay, yun yung kalakip sa pagkabuhay mag-uli ni Kristo. Yan po yung binabanggit natin sa unang Tesalonica 4:16, 17. Yan ang magmamana ng buhay na walang hanggan. Meron bang naiwan dito sa lupa? Wala. Sapagkat sa pagbaba ng Panginoong Hesukristo, doon sa 2 Pedro 3:7 at 10, maliwanag doon sa pagtuturo na yon. Anong mangyayari? Yung sangkalangitan at sangkalupaan ay pawang masusupok sa pamamagitan ng apoy. Kung paanong nagtiwala ka, eto, babasahin natin yung 2 Pedro. Baka kasi ayaw kasi maniwala ni Labsong ba dito sa 2 Pedro na walang nabubuhay dito sa lupa. Bakit? May taong masama pa daw, kaya kasama kami. Basahin natin. Datapwat, ito sabi dito, datapwat darating, ayan no, darating ang araw ng Panginoon na gaya na magnanakaw, na ang sangkalangitan sa araw na iyan ay mapaparam. Yung langit mo, yung universe mo, mapaparam, mawawala yan. Kasabay ng malaking ugong at ang mga bagay sa langit, ano mangyayari? Mapupugnaw sa matinding init. At ang lupa, etong earth mo, at ang mga gawang nasa lupa, etong tinatahanan mo na mga isda at pawang nasa gawang nasa lupa, pawang masusunog. Sa makatwid, tostado ito, Labsong. Kaya nga may bagong langit at bagong lupa. Doon titira, doon sa 1:14:2, may oras pa ba? Sa 1:14:2, ipinagaan niya yan ng Panginoong Hesukristo. Kung nasan ako doon naman kayo doon sa mga ginawa niyang bahay. Maraming salamat sa pakikinig sa Tunay na Aral. Wow! Tapos na po ang second presentation ni Shelby. Dumako na tayo sa cross-examination. Pero bago ang lahat, batiin lang natin ang ating mga viewers. Ayos pa ba kayo dyan? Kung ayos pa kayo, ready na ba kayo sa cross-examination? Let's go! Okay, handa na ba sa first question? Okay, kung handa na. Yes, ang handang-handa unang na okay. sa pagsagot ng may dala ng Tunay na Aral. Next question, please. Okay. Sa ginamit mo kanina yung Hebreo 11:16. Okay, yung lupain ba doon, ano ba yung ginamit doon sa Greek? Hindi ko nabasa yung sa Greek eh. Pero ang point doon, yung binabanggit na mamanahin nilang lupain, sa langit yan. Wala namang problema kung isa-search natin sa Greek ngayon. Okay. Sunod na tanong. Doon sa Mateo 5:5 na lupa na mamanahin na parallel doon sa Awit 37:9 to 11. Ano yung ginamit doon sa Greek sa salitang earth? Wala rin akong binanggit na Greek at wala rin tayong usapang Greek. Kaya hindi ko sasagutin yan. Next question, please. Okay. So, hindi mo alam yung ginamit sa Hebrews 11:16 na salitang lupain sa Greek at yung Mateo 5:5 na salitang earth, hindi mo alam sa Greek. Tama ba? Hindi. Wala tayong usapan na lupa mismo. Ang usapan natin, Hindi, yung taong maninirahan dito sa loob ng 1,000 taon. Objection. Okay, what is your objection? Okay. Ang objection ko, kung tinatanong ko kung alam niya ba o hindi niya alam, yung ginamit doon sa Hebreo 11:16 at doon sa Mateo 5:5 na earth.
Okay. Counter Kung alam niya objection, ang Your iba. Honor. Okay, moderators. Sagutin lang natin ko, Shelby, kung alam Hindi, o hindi counter alam. objection, Your Honor. Hindi What pa ako is your counter nakapag-counter. objection, Shelby boy? Sumagot ako. Ang tanong niya, tanggap mo ba o hindi? Anong unang sagot ko? Hindi. Regardless, ano man yung explanation ko, wapakil siya doon, di ba? Hindi naman niya tatanggapin yung explanation ko. Pero ang Hindi, tanong, sinagot ko ba? Ang sagot ko, hindi. Next question, Okay. please. Next Okay. question ka na lang, siguro. Next question, Lamso. clarification. Next question, clarification lang. Hindi mo alam yung binabanggit sa Greek sa Mateo 5:5 na earth at yung Hebreo 11:16 na lupain. Hindi mo alam. Hindi Yes or nga no? natin pinag-uusapan yan. Yan ang sagot ko sa'yo. Ang pinag-uusapan natin nasa Revelation 20 verse 3 to 6. Next Okay, alis na tayo please. dyan. Okay, next question. Okay. Doon sa Revelation 23, na yung people of the earth na binabanggit dyan, tinatanggap mo na ba na yan ay tao? Yes or no? Yes, tao naman talaga yan. Yung binabanggit na salin ng bansa at binabanggit na people of the earth, wala naman tayong pagtatalo dun eh. Pero saan tayo nagkakaroon ng conflict? Kung nabubuhay ba sila dito sa lupa sa loob ng 1,000 taon. Yun ang pinagtatalunan natin. Nabasa mo ba na nabubuhay sila? Wala nga ni. Next question, please. Okay, next question. Okay, yun bang paghatol na binabanggit sa 1:5:28-29 at Revelation 20:12 at 13, yan ba ay favorable o unfavorable? What do you mean favorable? Hindi ko gets yung point mo. Okay, kapag favorable, tulad ng binabanggit ko kanina, explain ko na lang, dapat nakatigil yung oras. Kasi humihingi ka ng explanation. Okay lang, okay. It's okay. Okay. Pakiayos sige. lang, timer. Tulad ng binabanggit ko kanina, kapag sinabing favorable, ito yung binigyan ng chance para turuan sila. Tulad ng binabanggit doon sa Isaiah 11:9 na matututo ng katwiran. At yung unfavorable, ito yung binabanggit na kung saan tulad ng paniniwala ng karamihan, nahahatulan sila sa impyerno. Okay. Yun ang ano nun. Ito ngayon ang tanong. Yun bang hatol na binabanggit sa 1:5:28-29 at Revelation 20:12 at 13, yan ba ay favorable o unfavorable? Unfavorable. Wala nang ano yan. Wala nang pag-iral pa para turuan ulit. Bakit? Kasi yung mga sumasampalataya, hindi hahatulan. Yung mga hindi sumasampalataya, hinatulan na. Ano yung hatol sa kanila? Sa mga taong masama. Binanggit din sa talata. Sa mga taong gumagawa ng masama, parurusahan, masusupok sa pamamagitan ng apoy. Next question, please. Okay. Doon sa 1:5:28-29, anong reference ang nagsasabi na unfavorable ang hatol na binabanggit diyan? Yung Anong reference na masasabi mo? yung para sa paghatol? Yung hatol na binabanggit diyan, reference na nagsasabi na unfavorable yan. Hindi, yung term na unfavorable, sa'yo lang yun, sinasakyan lang natin. Pero pupuntahan natin yung paghatol na reference natin. Binanggit yan sa Sephanias. Sephanias 1, yung binanggit ko sa'yo kanina, 2 at 3. Paghatol yun. Inamin mo yun na araw ng paghuhukom. Ang katumbas ng paghatol, paghuhukom. Okay, next question. Next question, please. Okay. Diyan ba sa teksto na yan na 1:5:28-29 at Revelation 20:12 at 13, wala bang favorable diyan? Yes or no? What do you mean kasi ng favorable? Yung i-justice pa nila na bibigyan ng chance, ganon? Yes. Yung Wala. tulad ng Wala. binanggit ko kanina. Wala. Okay. Wala nang ganun sa Biblia. Wala nang second phase. Wala nang third phase. Maliwanag ang talata, hindi ko lang babanggitin. Isa lamang paghatol. Hindi sinabing may ikalawang paghatol, may ikatlong paghatol, may third chance. Kaya yung movie na second chance, wala. Time. Okay. Next question. Kapag ba sinabing lahat sa Biblia, absolute lahat,
O may Depende. exempted? Depende sa thought nung grammar na ginamit. Halimbawa, lahat binanggit sa Zephaniah 1:18, lahat ng nagsisitahan, yung tinutukoy na lahat ng nagsisitahan, yun yung mga taong masama na nagsisitahan dito sa lupa, na taong sumisigaw ng kalagim-lagim. Yes, lahat yun. Walang Time. exempted doon. Next question, please. Ayun. So, hindi exempted doon yung mga masasama. Pero yung mabubuti, exempted doon sa lahat. Yes or no? Mali. No yun. Bakit? Kasi hindi sila kasali sa paghatol. Kaya nga, sinasabi ko sa iyo, sa John 3:18, hindi nahahatulan. Bakit? Ang hahatulan, yung mga hindi sumampalataya. Ang mga sumasampalataya ay hindi hahatulan. Yung nasa Time. Zephaniah 1, Okay. hahatulan yun. Next question. Next question. Sa talata 12 ng Revelation 20, sa anong mga gawa hahatulan ang mga binuhay muli? Wait lang, babasahin ko. Hindi nabanggit kanina. Apocalypse 20 para masundan kita. Okay. 20:12. Yan. 20 verse 12, right? Yan. Yung mga hahatulan diyan, o yung mga binuhay muli, sa anong mga gawa sila hahatulan? Mga gawa bago sila namatay? Mga gawa after sila buhayin? Hahatulan sila batay sa kanilang mga gawa bago sila mamatay. Kasi yun naman ang gagamitin eh. Yung ebanghelyo ni Kristo batay sa Roma 2:16, yung gagamitin na panghatol, ebanghelyo ni Kristo. Hindi mo naman pwedeng gamitin ang ebanghelyo ni Kristo after ng resurrection. Wala nun. Next question, please. Next question. Okay, next question. Kapag ba sinabing paghatol, pwede rin itong tumukoy sa favorable? Yes or no? Sa Biblia, patungkol sa mga taong masama, walang favorable doon. Wala na nga second chance nga ni. Wala rin ibinigay ang Diyos batay sa 2 Tesalonica, maghihiganti na eh. Hindi sinabing may pleading. Wala nun. Wala nang parol. Next question, please. Next question. Okay, sa Biblia ba meron ding hinahatulan pero dinidisiplina lang? Meron ba nun? Yes or no? Depende. Pero ang usapan natin, yung araw ng Objection. paghuhukom Objection. na So, there's paghatol. objection. Ayan, objection, categorical, yes or no? Pakisagot May ng yes or no. counter question. objection. Meron nga tayong choices doon sa rules natin eh. Kapag ka hindi sumagot ng yes or no, pwede sumagot ng letter D, none of the above, or letter C, both. Okay. Ang sagot ko, none of the above, depende. It depends upon the situation. Halimbawa, yung thought ng araw ng paghuhukom, wala nang favorable, wala nang pleading yun, wala nang parol yun. Lahat yun mapapahamak. Lahat ng hahatulan sa araw ng paghuhukom. Next question, please. Next question na lang, love song. Okay, next question. Doon sa 1:5:28:29, sang-ayon ka ba doon sa topical lexicon na binibigyan ito ng yung salitang paghatol na rendering a legal verdict? Sang-ayon ka doon? Yes or no? Hindi ko nabasa yung sa lexicon na commentary nun eh. Pero maliwanag diyan na ang pagtuturo ng mga apostol at ni Kristo na yung tinutukoy na paghatol, yan din ang araw ng paghuhukom. So hindi namin kinukuha ang aral sa mga commentary. Sa Biblia din nasa aral. Next Time. question, please. Okay, next question. Hindi mo rin ba sinasang-ayunan na binibigyan itong kahulugan yung salitang paghatol na making a moral evaluation? Hindi mo ba sinasang-ayunan ito? Yes or no? Hindi. Kung 1:5:29, yung binabanggit dyan na paghatol, yan na yung parusang walang hanggan. Ano ba yung pinakabatayan natin? Primary basis natin, commentary ba o Biblia? O salita ng Diyos? Kung salita ng Diyos ang pinaka-basis mo at hindi commentary, ang paghatol ng Biblia, parusang walang hanggan. Time. Okay, next question. Hindi mo rin sinasang-ayunan na binibigyan itong kahulugan na yung judge o
o paghatol dyan ay exercising spiritual discernment? Hindi mo rin ba sinasangayunan? Hindi nga yung katumbas ng paghatol paulit-ulit batay sa pagtuturo at batay sa nilatag nating mga ebidensya na talata ng Biblia, araw ng paghuhukom sa taong masama na JW. Next question, please. Okay. Seconds na lang. 44 seconds. Okay. Wave ko na. Thank you so much. Ay! Wini-wave na po ni Kuya Love Song ang kanyang time. Nandiyan pa ba ang ating 121 million viewers? Ayos na ayos ang sagumaan ng dalawang magigiting nating speaker. So, 5 minutes ba to, Kuya Shelby? Last... Ako na ba? 5 minutes. Apo, 5 Conclusion, minutes. right? Conclusion. Apo. So, yan. Maraming salamat po sa mga 121 million viewers. Pack-up conclusion lang tayo. So, doon sa terminong conclusion, ibig sabihin nito, lahat ng mga pinag-usapan sa topic, yun yung i-deliver mo dito. Hindi na tayo magta-topic. Ngayon, puntahan natin yung pagtindig. Meron ba siyang nabasa na merong tao na bubuhay dito sa lupa sa loob ng 1,000 taon sa hinaba-haba ng cross-exam niya, sa hinaba-haba ng presentation niya? Meron ba siya nabasa? Wala. So, elimination process, una pa lang, tanggal na yung argument. Bakit? Wala siya nabasa. Bakit hinahanapan natin siya ng mababasa? Sapagkat ang usapan natin ayon sa Biblia. Anong katumbas ng ayon sa Biblia? Pagtuturo ng Biblia. Bakit? Batay sa Galatia 1:9, kapag ka nagturo ka ng iba sa turo ng mga apostol o kahit kami o ang mga anghel man na magturo ng iba na ebanghelyo, masusumpa ka ng Diyos. Kaya ayaw naming mangyari tayo sa iyo, Love Song. Doon sa nilatag mong argumento na merong nabubuhay, wala kang nabasa. Puntos yun. Plus 10 kami sa langit, kumbaga. Ikaw, minus 10 ka sa langit. Pangalawang argumento, yung binamana niyang lupain, saan daw yun? Sa nakasulat, sa langit. Kahit na i-Greek word mo pa yan, kahit na i-Hebrew mo pa yan, walang point of argument doon. Hindi tayo nagdudunong-dunungan dito. Ang nakalagay doon, yung lupain na tinutukoy, na earth na tinutukoy, sa langit yun. Aling langit? Yung bagong langit at bagong lupa sa Revelation 21 verse 1. Ngayon, pinuntahan natin yung masasama daw, papawiin or hindi na iiral, hindi na mabubuhay. Nilatag niya, kinontra niya. Anong kinontra niya? Sa 29, sa 1:5:29, at ang mga nagsigawa ng masama ay sa pagkabuhay muli sa paghatol. Napuntusan siya doon. Minus 10 na naman siya sa langit. Di minus 20 na siya sa langit. Sa dami ko ng tanong, tinanong ko siya, doon sa Sepanyas 1, lahat ba yung Sepanyas 1 ba ay dakilang araw ni Jehovah? Yes. Araw ba ng paghuhukom? Yes. Before 1,000 years? Yes. Anong mangyayari sa Sepanyas 1? Before 1,000 years, araw ng paghuhukom, dakilang araw ni Jehovah. Anong kaganapan? Anong mangyayari? Ang sabi doon, papawiin. Papawiin yung alin? Yung mga, anong tawag dito? Sana ba yan? Ito. Papakita natin sa screen. Habang may oras pa tayo. Ano sabi doon sa tinanong natin sa 2:3? Ano sabi dito? Papawiin ko ang makalupang tao. Yung tao niyang, hindi pala nakikita, hindi nakasave. Ayan, papawiin ko ang makalupang tao at hayop. Sa makatwid, before 1,000 years, inamin niya. Before 1,000 years, araw yun ng paghuhukom. Araw yun na nadakilan Jehovah nila. At araw yun ng paghatol. Before 1,000 years, papawiin niya yung makalupang tao. Umamin siya dun. Kaya sa makatwid, ayaw man namin sabihin na panalo kami sa debatang ito, pero debunk ang aral ng JW sa pagkakataong ito. Hindi lang siya umamin, kinontra pa niya yung mga latag niyang talata. Sunog at tostado, ika nga ni Armored Clavio. Yung aral ng JW, yung latag ni Love Song, sunog at tostado sa pagkakataong ito. Bakit?
Kasi umamin siya eh. Ayan o, papawiin. Anong gagamiting tool, kasangkapan, o pamamagitan na tool na gagamitin sa araw ng paghuhukom. Ang sabi sa 18, apoy eh. O paninibugho, granting. Yung sigasig na nasalin nila. Ano daw? Saan yung apoy na yun? Buong lupa. Buong lupa, tostado. Anong mangyayari sa buong lupa? Mayroon bang makakatakas? Mayroon bang exempted? Lahat ng tumatahan sa lupa. Bakit lahat ng tumatahan sa lupa? Kasi mayroong binanggit sa unahan eh. Kahit ang kanilang pilak o ang kanilang gintuman. Bakit binanggit yung pilak at ginto? Kasi hindi sila ma-exempt. Kahit gumawa ka ng ginto na submarino, kahit gumawa ka ng ginto na eroplano, hindi ka makaliligtas. Ano, love song? Kawawa kayo ditong mga JW na gusto nyo tumira dito sa sunog na tostadong lupa. Ang sabi nga sa Isaiah 24 talatan 19 or 20, ang sabi doon, wari bagay pasuray-suray lasenggo, hindi na babangon kailanman. Maraming salamat po sa pakikinig sa tunay na aral. Thank you so much. Okay? Tapos na po sa konklusyon si Shelby. Dumako naman tayo kay Love Song. Okay, maraming salamat ulit. Ayan. Doon sa ginamit ni Shelby na Zephanias 1:17 hanggang 18, makikita natin doon na merong exempted doon sa mga hahatulan. Yung mga hahatulan doon na mawawala lahat ng masasama. Pero may mga maliligtas. Pero binabanggit doon lahat ng tao. Sabi doon. No. Merong exempted. Kaya nga merong taong nabubuhay. Kasi merong maliligtas eh. Hindi lahat na, meron nga kasabihan ang INC. In every rule, there is an exception. Sabi, di ba? Familiar yan si Shelby sa kasabihan na yan ng INC. No. Okay, balik tayo doon sa Hebrews 11:16. Hindi alam ni Shelby, yung ginamit doon na lupain, hindi earth yun. Hindi earth ang pagkakagamit doon. Place yun. At doon sa Mateo 5:5, kaya hindi niya sinagot kung ano yun sa Greek, yung dalawa na yun, kasi mabubuko siya doon. Hindi niya alam na magkaiba yun. Hindi earth ang binabanggit doon sa 11:16 ng Hebrews. Kaysa doon sa Mateo 5:5 na mamanahin ang lupa. Ganon din doon sa awit 37. Magkaiba yun. O kaya makikita natin doon na kung sasagutin kasi ni Shelby yun, alam niya yun eh. alam niya yun. Pero ayaw niyang sagutin. Bakit? Mabubuko siya doon. Na magkaiba yung earth doon. Hindi yung earth yung sa 11:16. Kalokohan yun. Di ba? At doon sa Revelation 12:23, makikita natin na yung tao ang binabanggit doon. At hindi ito patay. Buhay ito. Buhay. Hindi nga sila hindi sila ililigaw ni Satanas. Buhay sila. Bakit masasabi natin buhay? O binabanggit doon sa awit 37, 11, mamanahin nila ang lupa. At mag-uumapaw ang kanilang kaligayahan, pero patay na maligaya. Di ba? Kaligayahan dahil sa lubos na kapayapaan. Within 1,000 years yun. Na kung saan naghahari si Kristo, paano mo masasabing hindi buhay yun? Buhay yun. Paano mo masasabing hindi buhay yun? Ituturuan niya, sabi doon binanggit doon sa Isaiah. Diba? Maliwanag yung binabanggit doon sa Isaiah 26:9. Na yung paghatol sa kanila, tuturuan sila. Diba? Paano mo masasabing hindi buhay yun? Maliwanag ang binabanggit doon eh. Sabi doon, hindi sila mananakit o maninira sa aking buong banal na bundok dahil ang lupa ay tiyak na mapupuno ng kaalaman tungkol kay Jehovah, gaya ng tubig na tumatakip sa dagat. Sino ang mapupuno ng kaalaman dito? Yung literal na lupa na walang buhay? Yung may buhay?
Di ba? Kaya kalukuhan yung mga binanggit na yan ni Shelby. Ang lalayo pa ng kanyang mga paliwanag, no? Napunta siya sa paghuhukom na kung saan, hindi naman yun ang topic. Ang topic, may nabubuhay na tao dito sa lupa. Meron eh. Kaya nga binigyan ito ng, tingnan mo, mas matalino ba itong si Shelby? Anong credibility meron ito? At yung mga commentary sa topical lexicon, hindi niya tatanggapin. Mas marunong ba ito? Yung paghatol dun, binibigyan ng kahulugan na rendering a legal verdict o pagbibigay ng legal na hatol. Legal na hatol. Ang ikalawa dun, making a moral evaluation. Evaluation. I-evaluate sila eh. Paggawa ng isang pagsusuri sa moral. Susuriin yung moral nila. Doon yan sa loob na 1,000 taon. At yung ikatlo, yung exercising spiritual discernment. Yun nga, yun tuturuan sila. Pagsasanay sa spiritual na pag-unawa. Hindi sa amin yun. Hindi lang mismo sa amin yun. Kakampi namin, maging yung mga commentary. Diba? Anong credibility mo para tutulan mo ito? Diba? Okay. Thank you. Okay?